Ayan po mga kaibigan, mga viewers, So balikan po natin yung ating topic na flood control, Ayan po yung Marikina Bridge again. Tapos yung Marikina River, yan, napakalayo niyan, Tapos ito yung papunta naman niya ng Pasig, Kasi nagdudugtong-dugtong lang naman po yan. Ngayon, ito po, marami pong namimingwit dito sa kabila at saka dito rin. So ayan po siya. So ito po, pag nilay-nilaya natin itong nangyayari ngayon sa Senado, nakakatatlong hearing pa lang po ang nangyari. Nagbulgar ito si Mr. and Mrs. Diskaya, si Carly at saka si Sara Diskaya, ng mga malalaking isda. Halos na alarma po ang buong Senado, na alarma ang lower house, Tapos na alarma din itong mga nga sabihin natin kung kanino kampi. O hindi natin masasabi, mahirap magsalita, Pero ito po, bibigyan ko kayo ng idea, Sa pagbubulgar nito ni ni Carly at saka ni Diskaya, ni Sara, ito po yung base lang sa aking nalalaman, Ito po siya. Okay. Kasi po ngayon, biglang nagkaroon ng kudita dito sa Senado. Biglang napaltan si Chis Escudero ni Tito Soto, and si Marcoleta naman, ng may hawak ng Blue Ribbon Committee, ay pinaplanong palitan ni Ping Lacson. So ano pong dahilan? Kayo na po ang bahalang mag-analisa, kung ano yung ibig sabihin ng mga kuditang ito dyan sa Senado, Pero kung ako po yung tatanungin nyo, siyempre mas pabor po ako sa hawak ng Senate President is abogado. Kasi talagang may alam po yan. Kumpara po sa komedyante o di kaya ay nasa Itbulaga po. Hindi naman natin po miniminos, pero iba pa rin po yung may kaalaman at saka nag-aral ng batas. Ito po ang aking base sa aking konting pag-aaral. Ito siya. Sa pagbubulgar po ni Carly at saka ni Sara Diskaya, nagkaroon po ng malaking epekto ito. Matinding impact. Kasi maraming mga sangkot na mga big time congressman, kontraktor at saka matataas na posisyon sa politika. Ito po, cut muna natin ng konti. Dito, under construction po, So, ayan po yung traktor. Ngayon po, ito po kasi si Tito Soto, si Senate President ngayon. Iyan po ay ninong sa kasal ni Arjo Atayde at saka ni Maine Mendoza, Then kasama niya dyan si Martin Romualdez. So ibig sabihin, magkumpare po sila. Okay po? Ayan po. Ayan po ay Then nung panahon ng kampanyahan, ito po si Tito Soto ay nakinabang po ito. Ay sabihin natin sa makinarya ni PBBM dahil doon po siya kumampi. So yun ang kanyang partido nung midterm election May 12, 2025. At ang anak nito ay inappoint ni PBBM bilang chairman po. Yan po base lang sa aking kaalaman yan. Inappoint sa MTRCB. Okay po. So hindi ko na po alam kung ano yung basta yan, binibigyan ko lamang kayo ng idea. Ngayon, pagdating naman dito kay dahil lumamang 15-9 po ang ang nangyaring butuhan, Liamado itong kala Tito Soto, Ito naman si Camille at saka si Mark Villar. Yan po ay talagang sa PDP laban yan. Kay talagang ang bilis magbalingbing po. Pero ang nase-sense ko po dito, yung chairmanship ayaw na pong maalis sa kanila. Kasi ang nagbigay sa kanila nun ay si dating Senate President Chis Escudero. Ngayon, para manatili sa kanila yon, kakampi sila dito sa kabila kahit labag sa kalooban nila yung ginawa nila. Dahil solid PDP po talaga yan. Kay
former PRRD po na partido yan, yung magkapatid niyan. At nung nanalo ito, si Camille Villar, 1 week or 2 weeks before, bigla, ang kulelat po yan nasa pang 18 yan, naku po, pumunta siya kay VP Sara. Okay? Pumunta siya kay VP Sara, nagpa-endorse siya. So, sa madaling salita, dahil malakas po si VP Sara, bigla siyang umangat hanggang nakasama siya sa top 12. Yan po yung katotohanan dyan. Ngayon pagdating naman dito sa ika nga itong unang ginisa ni Attorney Dante Marcoleta ng Blue Ribbon Committee sa first hearing, yung pagsisinungaling nito ni Kiranta, ito naman si Kiranta po. Isa rin big time na contractor. Aba, nung ikasalang anak nito, ito po base lang sa aking pagkakaalam, base sa aking research, ang mga ninong po nito, naku po, mga senador din. Unang-una po dyan, si Senador Rapi Tulfo, ninong yan. Ang ex-senator Bong Revilla, ninong po rin yan. Si Mark Villar at saka si Chis Escudero, ninong din po yan sa kasal nung anak ng big time contractor na ito na ginisa ni Atty. Marcoleta nung first hearing sa Blue Ribbon Committee na si Kiranta. So kayo na po ang bahalang mag-isip kung ano naman po yung opinion mo, dahil opinion ninyo, dahil yan naman po ay opinion ko lamang. Ngayon, eto na. Nung ginisa naman ito si Bryce Fernandez, okay po, isang sabi nga ni Senador Ping Lacson ay BGC, yun sa Bulacan Group of Contractor. Ang galing magbigay ng pangalan nito ni Senador Ping Lacson, BGC, Bulacan Group of Contractor. Puro anomalya din po. Ito po yung grupo na nagpatalo ng almost 932 million pesos sa casino. So ilang milyon na lang po, aabutin na ng 1 billion. Kung sarili pong pera nila yan, Diyos ko, 100,000 lang nga, okay, sabihin natin 5,000 pesos, napakalaking halaga na nun para ipatalo. Kung magtaya po ito yung mga milyon-milyon, eto na. Bigla naman itong isinangkot nito si Joel Villanueva at saka si Senador Jinggoy Estrada. Hindi ko rin naman po alam, hindi natin alam kung ano naman yung prueba nito. Ngayon, ang hamon sa kanya ni Senador Jinggoy, magkaroon tayo ng ng lie detector test para malaman kung sino yung nagsasabi sa atin ng totoo. Hindi pa bumaba natin, hindi pa pumapago. Then ito, nag-request ito. Hindi ko alam kung bakit pinagbigyan naman ito ngayong ni Senate President Tito Soto yung request ni Martin Romualdez na ilagay sa kustodiya ng PNP at hindi sa Senado. Kasi ito po, dun sa unang hearing, napatunayan na sobrang sinungaling nitong Bryce Fernandez na to. Ngayon, pagka nagsinungaling ka dyan, kasi mag-uot ka dyan pawang katotohanan at katotohanan lamang ang iyong sasabihin dyan sa Senado. Ngayon, pagka ikaw ay nagsinungaling dyan, sa second contempt ka dyan siyempre. Pero, doon ka sa kustodiya ng Senado kasi meron naman pong maayos na kulungan dyan. Ngayon, ang iniisip nito, parang pinalalabas nito, na ibahin yung kulungan niya. Dahil nagdududa siya sa gagawin sa kanya ng Senado. Wala pong ganun para sa akin. Madalas po ako nanonood ng hearing sa Senado at saka yung mga nakukulong dyan. Wala pong nangyayaring cover up dyan. Wala pong nangyayaring yung mamaltratuhin ng isang nasaset in contempt dyan. To make the story short, pinagbigyan po ni Senate President Tito Soto itong si kailingan ni Martin Romualdez na ilipat sa kustodiya ng PNP. Itong si Bryce Fernandez anak ka ng pating, anak ka ng patola. Agad-agad naman pong sumunod si Senate President Tito Soto. Bakit po? Yan po ang tanong ng karamihan dyan. Tinanong din kayo si Senador Marcoleta. Hindi man lang kayo nag-abiso, hindi kayo nagbigay ng respeto kay Marcoleta. Siya pa ho ang Blue Ribbon Committee Chairman nun Agad-agad mong, bakit? Under ba ng ng lower house ang Senado? Mas mataas po kayo, tandaan nyo po yan. Ako po, hindi naman ako politician, pero alam kong mas mataas ang Senado kaysa sa lower house.
Oo. Hindi masamang magbigay. Hindi masamang mapagbigyan ng isang kahilingan. Pero, dapat papasok po dyan yung respeto. Wala po kayong respeto eh. Bigla kayong magdidesisyon, hindi naman kayong in charge ng Blue Ribbon Committee, kapapasok-pasok nyo palang na Senate President. Anak ka ng pating, anak ka ng patula. Oh. Kaya po ngayon, kayo, nako, sa aking analysis, posible ring hindi kayo magtagal dyan sa posisyon mo. Dahil, ika nga nako, alam mo naman, alam nyo po, si Jingo Estrada, kapatid niya, si JB Ejercito. Iba po ang dugo sa dugo. Si Mark at saka si Camille Villar, ay talagang hindi naman po talaga sa inyo yan. PDP laban po yan. Sa aking analysis, ayaw lang yan mawala sa kanila yung chairmanship na pinagkaloob sa kanila ni dating Senate President Chis Escudero. Ano po? At tandaan nyo po, si Pia Cayetano ay kapatid po yan ni sabihin natin, in the future, incoming Senate President Senador Peter Alan Cayetano. Kaya mag-isip-isip po kayo, at medyo kabahan na kayo ng konti dahil base sa aking analysis, sa aking, hindi naman tayo expert sa politika, pero kahit papaano po, meron po tayong naalalaman kahit konti. Huwag po kayong magagalit dahil ito ay reaction ko lamang at saka aking yung sinasabi na ay nako, analysis, opinion. Kaya ito po ay maaaring ang analysis ko ito maaaring hindi. Kaya wag po kayo magagalit. Peace po sa inyong lahat dyan. So, kung kayo po ay nakikinig o nanonood dito sa aking analysis at opinion na ito, i-consider nyo po ito dahil posible pong mangyari ito. Ito po, ulitin ko mga kababayan, mga kauragon, Marikina River Bridge. Marikina Bridge. Yan pong nasa likuran ko, Marikina River. Nasa likuran kong dulon-dulo pa yung matatag na ika nga river control or flood control. Dito po medyo hindi matatag kasi riprapping lang. And dito sa aking pinapakita naman sa parting likuran, yan po yung ika nga ay anong tawag dito? Ongoing construction po ng matatag na isang river control kagaya po nito. Okay. Ayan po, napakalalim po. Pagka meron pong habagat, talagang umaapaw po yan. So, sa ngayon, ang dami mga itim na flindori, tilapia, kaya po ang dami namimingwit. Okay, hanggang dito muna po at naway yung iba dyan ay naliwanagan sa aking sa aking vlog na to. Peace po sa inyong lahat, wag po kayo magagalit. Okay po, God bless.